ang nagpaparumi sa tao. At ito po ay bibigyan natin si Kuya Ben ng mga 5 minutes upang talakayin niya. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at kanyang sinabi, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos." Lumapit ang mga alagad at kanilang sinabi, "Alam ninyo, nagdandam po ang mga Pariseo sa sinabi nyo." Sumagot siya, "Bubunutin ang bawat halamang hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kapag bulag ang umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa ukay." Sinabi sa kanya ni Pedro, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga." At sinabi niya, "Kayo man ba'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso at hindi ito nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang isipan, pagpatay, pangangalunya, pagkikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao, ngunit ang kumain ng di muna naghuhugas ng kamay sa parang na ayon sa minanang turo ay hindi nakapagpaparumi sa tao. Kuya Ben, may mga 5 minutes ka para talakayin. Okay, tuloy po ulit tayo sa ating pong pagpapaliwanag sa nilalaman po ng ating binasa. Ito nga po kanina ay binigyan ko na rin ng diin. Subalit kinakailangan pa po natin bigyan palalo ng mas malalim na pangunawa at pagninilay. Bakit sinasabi ng ating Panginoon na ang nagpaparumi sa tao ay yung pananalita? Alam po ninyo, sa totoo lang sa buhay po natin, yung kinakain natin kasi ito, pansarili lang yan eh. Pag kumain ka, ikaw lang nakikinabang yan. Yung katawan mo lang na sarili, di ba? Ganito na lang natin kasimple paliwanag to. Pag kumain ka, ang nakikinabang lang nito ay yung katawan mo lang na dinadaanan at inilalabas din sa kubeta. Diretsuhin na natin. Ikaw lang yun. Kung ano man sustansya nun, kung ano man ang nakuha mo sa kinain mo, yun lamang ikaw. Pero ang problema, kapag salita ng Diyos, na mali ang iyong ipinaliliwanag sa tagapakinig at ipinaliliwanag mo sa ibang tao, marami ang nakakarinig, nalalagay sa isipan, idinidikta ito sa isipan, nalalagay sa kanilang puso at nagkakaroon ng pagkakamali sa pagsasabuhay. So ano po ang nagpaparumi ngayon? Nagpaparumi sa ating kapwa ang maling pagsunod. Bakit po sinabi natin ang maling pagsunod? Sabi nga po natin, kung hindi natin tarus, hindi natin alam ang kalaliman ng aral, magiging bulag sa katotohanan at makaakay ka ng kapwa mo bulag. Kapwa kayo mahuhulog sa impyerno. Ito po ang napakalinaw na ang sinasabi ng pinaabot ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay nagsasalita sa iyong kapwa at naririnig ka at ito ay napulot ng bawat isa, marami ang naaapektuhan. Pero kung sarili mo lamang ang tumatanggap, kaya nga yung kinakain, yung tinatanggap mo, kung ikaw lang ang tumatanggap at hindi ito nakakarating sa iba't ibang tao sa pamamagitan ng iyong pagkilos, makikita po natin dito sa ibaba, no? Yung sinasabi rito, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagsaksi sa kasinungalingan at paninirang puri. Ito pong lahat ay may involvement ang hindi lamang iisa. May involvement ang hindi lamang iisa. Ang pagpatay, masasamang isipan ito, ang pagpatay, hindi maaari ang involved lamang ay isa, dalawa kayo. Yung pinatay at yung pumatay
agad, dalawa ka agad yan. Hindi maaring magpatay nang walang papatayin. Dalawa po kaagad ang involved. Ano pong ibig sabihin? Yung tao na ibinigay, nakagawa siya ng masama sa kanyang kapwa, dalawa ka agad ang na-involve. Nakapatay at yung pumatay. Lagi pong dalawa. Tingnan po ninyo, pangangalo niya. Ang pangangalo niya, hindi pwedeng gawin ng isa eh. Malinaw ito eh. Kaya panlabas, kitang-kita kagad natin, sa labas makikita natin, yung kalaliman ng gagaling sa puso, laging maraming nai-involve. Kapag nanggaling sa iyong maling pananaw, maraming nai-involve. Tingnan nyo po, pangangalo niya. Abay, hindi naman pwedeng ang pangangalo niya maging isang tao involved dito. Laging mayroong iba. Laging mayroong second party o third party. Pag nanakaw, mayroon na naman involved dyan, hindi pwedeng magnakaw nang walang nanakawan. Magkaroon bang mangyayaring pagnanakaw? Mayroon na naman naapektuhan. Palaging may apekto sa ibang tao yung iyong ginagawa. Pag mali. Pagsaksi sa kasinungalingan. O, kapag nagsaksi ka, may sinasaksihan, mayroong kinakalaban, at mayroong lahat pong nangyayaring ito, maging ang paninirang puri, may nai-involve na ibang tao. Kaya nga sabi ng Panginoon, ulitin ko po, pero kung yung pumapasok lang sa katawan mo, ikaw lang yun, sarili mo lang ang nakikinabang noon. Ikaw lamang, hindi ka na nakadadamay ng iba. Kaya talagang masama yung mga bagay-bagay na nagmumula sa iyong sinasabi, pagsasalita. Kaya mga minamahal ko, ang aral po sa bagay na ito, mga minamahal ko mga kababayan, mga tagapakinig ng Patnubay, matuto po tayo na tumingin sa katotohanan. Matuto po tayo na pahalagahan ang ating kapwa sa pamamagitan po ng paggamit ng katotohanan at katapatan upang walang maligaw sa ating pong pagtuturo, lalong-lalo na sa mga ministro, lalong-lalo na sa mga tao na nagtuturo at nagbibigay ng paliwanag tungkol sa banal na kasulatan. Sa inyo pong lahat, sa gabing ito, bilang pong pangukas at pasasalamat sa inyong pakikinig, ay maraming salamat po at patuloy kayo sa pagsubaybay po sa amin.